Kapag itinaas ng pari ang ostya, kapag itinaas ang kalis, kapag ang tinapay ay naging katawan ni Kristo at ang alak ay naging dugo ni Kristo, kapag itinaas ang tinapay at alak, sino ang nakikita ninyo? Si Jesus. At hindi nyo na kailangang i-memorize yan. Alam ninyo sa puso ninyo yan. Kaya yun yung sinasabing, pumapalya ang ating paningin, pumapalya ang ating panlasa, pumapalya ang ating pangamoy o panghipo, sapagkat ang nakikita ng ating mga mata ay tinapay. Ang nahahawakan ng ating kamay ay tinapay. Subalit ang nakikita ng ating puso at ang pinipintig nito ay walang iba kundi si Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, sisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na hindi malalantad at lihim na hindi mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig. At idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya'y kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. At ang ating pagbati sa ating mga kasama sa pamamagitan ng live streaming. Saan man po kayo naroon sa mundo, kasama po ninyo kami, ang parokya ng San Agustin, kaisa ng lahat ng mga deboto ng Mahal na Birhen sa patio na inihahanda para sa pagpaparangal sa Kanya, ang aming pong pagbati sa inyo. Alam niyo, merong isang magandang kaugalian at tradisyon sa ating pananampalatayang Katoliko, ang ngayon ay hindi na natin nakikita. At dahil hindi na natin nakikita, hindi na natin alam ang ibig sabihin dahil hindi na rin tayo nagtatanong. At ano po ang tinutukoy kong tradisyon? Ang tradisyon ng pagbebelo. Karamihan po na nagsisimba ngayon, babae, pero wala na po ako nakikitang nakabelo. Kasi wala ring madring nandito. Para bang naging outdated na lang bigla ang pagbebelo, pero napakaganda po ng kahulugan nito. At kahit naman po hindi kayo nakabelo, minamahal kong mga kapatid, sa simbahang ito, may makikita tayong nakabelo. Pwede nyo po bang ituro sa akin? Huwag nyo kong ituro, wala naman akong belo, ha? Ayun, sa gitna. Ang Santisimo Sakramento ay nakabelo, ito ay nalalambungan upang ipakita sa atin na sa loob ng sisidlang iyan ay naroon ang kabanal-banalang presensya ng Diyos. At alam ba ninyo na yan din po ang simbolismo ng telang nakatabing doon sa kabanal-banalan sa Templo ng Jerusalem na napunit nung ang ating Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus. At ngayon po ay inuulit sa sulat sa mga taga-Hebreo yung simbolo ng belong ito o nung tabing na siyang nagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. Ang sabi po dito sa ating unang pagbasa ngayon, ang tabing ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At dahil sa kanyang dugo, tayo ay nagkaroon ng pagkakataong makapasok doon sa misteryong iyon ng kanyang pagka-Diyos. Kung medyo nalilito po kayo, lilinawin po yun sa pangalawa.
babanggitin po doon yung sinasabing kayong lahat ay winisikan ng tubig upang maging malinis at kayong lahat ay binuhusan ng tubig upang maging dalisay. Ano pong ibig sabihin nun? Nung tayo ay binyagan, yung misteryo ng Diyos ay nakita natin at yung presensya ng Diyos na dati ay nakatago, nahayag sa atin. Kaya nga po yun yung sinasabi ko kanina sa pasimula ng misa, ang misteryo ay nagpakilala na sa atin sa katauhan ni Jesus. Ibig sabihin, yung pananampalataya, pwede na nating malaman. Mula pa nung binyagan ka, binigyan ka ng karunungan ng Diyos para malaman kung bakit ba nag-aantanda ng krus, kung bakit ba natin pinararangalan ng mahal na birhen. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa mga tumutuligsa sa ating pananampalataya at sa mga nagsasabing bakit ba kailangan pang koronahan? Bakit ba kailangan pang parangalan ng mahal na birhen? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko po alam. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi alam mo. Hindi mo lang masyadong pinapalalim sa iyong sarili ang pagkaunawa sa pananampalataya. Sapagkat ganyan po ang misteryo, para yang tubig sa dagat. Hindi mo pwedeng sabihing malalim hanggat hindi ka lumulundag. Kaya po, ang hamon sa atin ng ating unang pagbasa ngayon sa bandang huli nito, huwag ninyong kakalimutang dumalo sa pagtitipon. At ano yung pagtitipong tinutukoy na yon? Yun ay ang pagsasama-sama natin sa banal na misa, sapagkat dito inihahayag sa atin kung ano ang kahulugan ng ating pananampalataya. Dito nagpapakilala sa atin ang Panginoon. At sa wika nga ni Santo Tomas de Aquino na ipinagdiriwang natin ngayon, doon sa kanta na pinamagatang Adoro te devote. Pakiulit nga po, Adoro te devote. Pakiulit nga po, Adoro te devote. No? Hindi po yun yung Coke na soft drinks na devote, ha? Devote, minsan, ang ibig sabihin po nun ay yung ating pamimintuho. Ikaw na aming pinipintuho ay sinasamba namin. And it pertains to the Holy Eucharist. Ang sabi po dun sa isang bahagi ng lyrics ay ito. Nakikinig pa po kayo? Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath these veils. Faith, sight, or smell, or touch fails before you. Sa Tagalog, sinasamba ka namin, Panginoon, na tunay na naririto sa likod ng mga belo o ng mga tabing na ito. At ano yung tabing na tinutukoy? Yung tinapay at alak. Kapag tayo ay nagsisimba, nagpapakilala ang Panginoon sa atin. Ang nakikita natin, tinapay. Ang nakikita natin, kalis. Pero ano ang ibinubulong ng puso natin? Sino ang nakikita ninyo? Sino po? Uulitin ko. Kapag itinaas ng pari ang ostya, kapag itinaas ang kalis, kapag ang tinapay ay naging katawan ni Kristo at ang alak ay naging dugo ni Kristo, kapag itinaas ang tinapay at alak, sino ang nakikita ninyo? Si Jesus. At hindi nyo na kailangang i-memorize yan. Alam ninyo sa puso ninyo yan. Kaya yun yung sinasabing, pumapalya ang ating paningin, pumapalya ang ating panlasa, pumapalya ang ating pangamoy o panghipo, sapagkat ang nakikita ng ating mga mata ay tinapay. Ang nahahawakan ng ating kamay ay tinapay. Subalit ang nakikita ng ating puso at ang pinipintig nito ay walang iba kundi si Kristo. Amen? Yan ang kapangyarihan ng mga simbolo sa simbahan. Kaya hindi tayo kagaya ng ibang pananampalataya na kapag nagdadasal, nag-i-imagine lang tungkol sa presensya ng Panginoon. Tayo nakikita natin konkretong-konkreto sa ating mga mata. At bagamat alam nating hindi nababago yung tinapay, tinapay pa rin yun. Hindi nababago yung alak, alak pa rin yun. Alam nating yung spiritual na realidad,
yung tinatawag na sustansya nito ay naiiba. Ang tawag ni Santo Tomas de Aquino doon, transubstantiation. Ito ang misteryo ng ating pananampalataya. Iba ang nakikita ng mata sa pinipintig ng ating puso. Amen? At ganyan din po, minamahal ko mga kapatid, ang pagdedebosyon natin sa mahal na Birhen sa patio. Ang nakikita ng ating mga mata ay isang rebulto. Ang nakikita natin mga mata ay isang imahen na mas matanda pa kaysa sa atin. Tama? Yan daw ay noong 1800s pa nandito sa patio ng Baliwag. Lahat tayo dito hindi pa buhay nun. Tama? Taas ang kamay ng buhay pa dito. Oo, tutulusan ko na kasi kayo ng kandila kung buhay na kayo nung inilagay yung estatwa na yan. Hindi po. Wala pa pong buhay dito noon. Pero, sa lahat ng henerasyon, minamahal kong mga kapatid, sa tuwing tumitingin kayo sa Birhen sa patio, ang nakikita po ninyo ay hindi estatwa, sapagkat ang pinipintig ng puso ninyo ay sino? Ang mahal na Birheng Maria, na alam nating nakikinig sa ating mga panalangin. Amen? At dito, nagkakaroon ng liwanag ang ating pananampalataya. Kaya ang hamon po sa atin, minamahal kong mga kapatid, ay tingnan natin ang liwanag na ito. Ang liwanag na nagmumula sa banal na Eucharistia na nagpapakilala sa atin kung sino si Jesus. Ang liwanag na nagmumula sa mahal na Birheng Maria, kahit po gabi, maliwanag po iyang kanyang templete. Upang ipaalala sa atin kung gaano tayo kinakalingan ng mahal na Birhen. At minamahal ko mga kapatid, tayo mismo, sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon, magsilbi nawa tayong liwanag na hindi nakatago sa ilalim ng kama o na itatago sa ilalim ng kabinet. Yung iba po dito sa inyo, siguro ngayon lang nagsimba ulit. At ang paalala sa atin at ang mensahe ng Diyos sa inyo na sana'y pakinggan ninyo, huwag kayong magtago sa inyong mga bahay. Kayong mga nanonood sa live streaming na tinatamad lang magsimba, huwag kayong magtago dyan. Sapagkat ang liwanag ng pananampalataya ay hindi dapat itinatago lamang sa loob ng bahay o sa loob ng kalooban. Ito ay dapat ipinapahayag. Nakikita sa inyong pagdalo sa banal na misa, nakikita sa inyong pagtulong sa kapwa. Sapagkat bandang huli, ang belo na nagpapaalala ng presensya ng Diyos ay hindi lamang ang belong nakikita natin sa tabernakulo o ang belong isinusuot sa ating mga ulo. Tayo mismo, ang mga hindi perpektong belo na palaging nagpapaalala sa ibang tao na kasama natin ang Diyos. Amen. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.